Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam, pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 4, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 7, verse 21, verse 24 to 27. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi naggiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa na ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin ang napakatindi at diretsyong puntong paalala ni Jesus. Ano ang sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi sapat na marunong lang tayong magsalita ng tama at magmukhang banal. Hindi sapat na tagapakinig lang tayo ng salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito isinasabuhay. Kaya malinaw ang larawan na ibinigay ni Jesus. Sabi niya, ang taong nakikinig at nagsasagawa ng kanyang salita ay tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matibay at hindi basta-basta nasisira. Pero ang taong nakikinig, ngunit hindi sinasabuhay ang kanyang salita, ay parang isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Maganda sa labas, pero walang tibay kapag dumadating ang unos. Totoo naman, mahalaga ang pundasyon ng isang istruktura. Dahil dito, malalaman kung gaano katatag ang bahay kapag dumating na ang ulan, baha, at malalakas na hangin. At kung maihahalin tulad natin sa buhay natin, yung baha ay nagre-represent ng ating problema na bigla-biglang dumarating. Pwede nating ihambing ang ulan sa mga luha nating iniiyak, lalo na yung mga luha na walang nakakaalam, walang nakakaintindi. At yung malakas na hangin, ito yung mga tukso, yung mga pressure, yung mga pagod at biglang pagsubok sa araw-araw. Hindi sinabi ni Jesus na kapag sumunod tayo sa Kanya, wala nang bagyo, walang ulan, walang hangin. Hindi niya sinabi na wala nang paghihirap, walang luha. Pero ito'y maganda sa pangako niya. Anong gusto niya sabihin? Kapag si Jesus ang ginawa nating pundasyon, hindi tayo matitinag. Kaya ngayong araw na ito, pagmuni-munihan natin, ikaw, ano o sino ba ang iyong pundasyon sa buhay? Saan ka ba nakatayo? Ang pundasyon mo ba ay ang karir mo? Yung pag-aaral mo? Yung negosyo mo? Yung posisyon mo? O ang pundasyon mo, isang tao? O sarili mong lakas? Kung yan ang pundasyon, nako, mag-ingat. Kapag itong ginawa nating pundasyon, konting ulan, wasak. Konting criticism, bagsak.
konting failure, gumuguho tayo. Pero kapag si Jesus ang pundasyon ng buhay natin, hindi ka basta-basta natutumba kahit gaano kalakas ang bagyo. Kaya nga gusto kitang batiin ng isang malaking congratulations. Bakit? Kasi kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin, you're almost halfway of the battle. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hinahayaan mong kausapin ka niya. Kaya lang, ito yung tanong for the other half. Ano pa ang kulang para tuluyang tumatag ang pundasyon natin? Simple lang. Isabuhay natin yung gospel na naririnig natin araw-araw. Doon, magiging tunay na matatag ang pundasyon natin. Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa, sa pagdedesisyon natin sa araw-araw na buhay. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang matibay na pundasyon ng aking buhay. Ikaw yung aking protector sa gitna ng pagkadapa. Turuan mo ako, Lord, na hindi lang ako maging tagapakinig ng lumalim at mamunga, kundi maging tagasunod ako. Isabuhay ko ito at ibahagi sa iba. Baguhin mo mabahagi ng buhay kong nakatayo pa rin sa buhanginan. Palitan mo ito ng matibay na pananampalataya, pagsusumamo at pagsunod. Nawa sa bawat hangin, bagyo, ulan, ipaalala mo sa akin hindi ako nag-iisa dahil ikaw ang aking pundasyon na hindi magbabago. Amen. Yan po ang ating audio gospel reflection for today. Meron bang bahagi ng gospel na parang feeling mo ikaw yung kinakausap? I-share din natin ito sa iba. Baka meron ding ibang tao na nasa maling pundasyon. Malay mo, ito yung maging pagkakataon para magbago sila. O baka may kaibigan ka ngayon na tinatangay ng bagyo ng pagsubok. Baka may mahal ka sa buhay na pagod na pero tahimik lang. I-share natin yung audio gospel na ito. Huwag na ho kayo manghingi sa akin ng permission kung po pwedeng i-share. Definitely. Word of God is for everyone. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.